Sa nakaraan, tuluyan na ding kumilos ang mayabang na si Ling Yu matapos nitong mapagtanto na naughty trigger lamang ang mga nakatagong patibong sa oras na may makatapak nito. Sa nakaraan din ay nakita natin si Detective Ye Xinghe sa isang gilid na seryusong nag-e-imbestiga para makakuha ng clue sa kung paano nila malalampasan ang misteryusong hallway na puno ng patibong. Ilang sandali pa ang lumipas at makikita natin si Ye Xinghe na agad na kinuha ang bagay na kanyang nakita sa bifang ng may napakabilis na galaw ng saganan ay di siya makahatek ng atensyon ng iba. Matapos nito ay tumungin siya sa paligid upang makita kung meron bang ibang cultivator sa loob ang nakapukos ang tingin sa kanya. Habang sa kamay naman ng ating bida ay ipinakita na nga ang bagay na kanyang nakuha mula sa bifang matapos niya itong salinan ng kanyang star energy. At sa isip-isip ni Ye Xinghe habang nakatingin sa misteryusong bagay na kanyang nakita ay mukhang wala naman daw ni isa ang nakapansin sa paglabas ng bagay ng kanyang hawak-hawak kanina at sa pagkuha niya dito. Mariin niyang sinuri ang bagay sa kanyang kamay at laking pagtataka niya sa kanyang isipan sa kung sino daw kaya ang gumawa nito kung saan tila isa daw itong solidong crystal na nahahaluan ng di malamang material. Kinakabahan ding nabanggit ng ating bida na kahit daw di niya malaman kung para saan ang makapangyarihang bagay sa kanyang kamay ay di pa din daw niya dapat baliwalain ang nararamdaman niyang malakas na enerhiyang nakapaloob sa maliit na bagay na ito. Maya-maya pa ay agad din ngang napansin ni Ye Xinghe na matapos niyang makuha ang makapangyarihang bagay ay agad ding nawala ang guhit ng gintong enerhiya na kanina lamang ay nagmamula sa uling bahagi ng bifang. Napansin din ng ating bida na ang misteryusong gintong inscription sa ibabaw ng bifang ay dahan-dahan na ding naglalaho matapos na mawala ang mga gintong linya na nagmula sa ancient sculpture sa ilalim nito. At dahil sa pangyayaring ito ay agad na pumasok sa isip ng ating bida na baka ang pagkuha daw ng bagay na gaya ng kanyang nakiha sa bawat isang ancient sculpture ang siyang susi upang ma-deactivate ang mga patibong sa buong lugar. Subalit sa kabila ng pagkakatuklas ng ating bida sa paraan para ma-deactivate ang mga patibong ay tila nagdadalawang isip pa ito sa kung dapat daw ba niyang i-deactivate ang mga patibong o hindi gayong segurado daw namang di din sa kanya mapupunta ang 5 makapangyarihang purple grade artifact sa unahan gayong napaka-daming patay gutom sa lugar. Maya-maya pa habang ang ating bida ay nasa isang malalim at mahirap na sitwasyon ng pagpili ng dapat niyang gawin ay muling dumagundong ang buong hallway na agad ngang narinig ng lahat. At habang nababahala sa maaaring sumunod na mangyari ay biglang nagsalitang muli ang makapangyarihang emperor sa lugar at may makapanindig balahibo nitong wini-welcome ang lahat sa Tianling Palace. Nang narinig naman ng ilang patay gutom ang makapanindig balahibong boses na ito ay agad na binalot ng takot ang mga ugok sa lugar habang napapasigaw sa kung sino daw ang nagsasalita at saan ito nagtatago. Agad namang tumugon ang misteryusong boses at ipinakilala nito sa lahat ang kanyang sarili bilang ang guardian ng lugar at kaya daw siya nagparamdam muli ay dahil merong isa sa lahat ng mga cultivator sa lugar ang nagawang makapag-activate ng hidden mechanism. At dahil daw sa pangyayaring ito ay naging kwalipikado ang lahat ng cultivator sa lugar para makapasok sa main section ng Divine Tianling Palace, sinialis na ang bawat isa sa kanila ay aksidenteng napasali sa palaro ng misteryusong boses. Dagdag pa nga ng misteryusong guardian na ang 5 purple grade artifact daw sa unahan ay isa lamang giveaway sa sino mang papal-aring manalo at makakuha ng oportunidad na maging tagapagmana ng kapangyarihan ng Tianling Palace. Sambit pa nito na meron daw 337 piraso ng Divine Tianling Crystal ang nakatago sa buong paligid at ang sino man daw na makakuha at makapagpanatili nito sa kanilang sarili hanggang sa makita ang lahat ay siyang papal-aring makapasok sa main section ng Divine Tianling Palace. At ang pakay daw ng lahat ng mga cultivator na tinatawag na Tianlong Treasure of Legend ay matatagpuan lamang sa main section ng Divine Tianling Palace. At ang revelasyong ito naman ay labis na ipinanlaki ng bawat isa gayong buong akala nila nung una na ang 5 purple grade na talaga ang kayamanang tinatawag na Tianlong Treasure of Legend. Maging ang mga patay gutom sa lugar ay di pa makapaniwala sa kanilang narinig gayong sino daw mag-aakala na meron pa palang tunay na Tianlong Treasure na ibig sabihin lamang ay mas mahalaga pa sa 5 purple grade artifact sa unahan. Muli namang nagsalita ang makapangyarihang guardian ng lugar at ayon dito na ang sino man daw na matagumpay na makapasok sa main section ng Divine Tianling Palace ang siyang may karapatan na makakuha ng Tianlong Treasure at siya ding magigiling tagapagmana ng lahat ng kapangyarihang taglay ng makapangyarihang emperor na si Tianling.
Matapos naman itong masabi ng misteryusong guardian ay agad na nabalot ng matinding katahimikan ang lahat gayong pinuproseso pa nila sa kanilang mga isipan ang kanilang nalaman patungkol sa tunay na Tianlong treasure at ang posibilidad na isa lamang ang may pagkakataong magmay-ari nito. Subalit dahil na din sa posibilidad na alinman sa kanila ay maaaring siyang magtagumpay sa lahat ng gantimpala ay agad na nagbunyi ang lahat na animoy mga nakahit-hit ng talampunay at tulong-tulong nilang pinuno ang buong lugar ng maingay na sigawan dahil sa sobrang kasabikan. Tuwang-tuwa pang kinlaro ng isang ugok na kung narinig daw ba ng kanyang kalapit ang sinabi ng makapangyarihang guardian ni Tianling kung saan ay maaari silang maging descendant ng isa sa pinakamakapangyarihang emperor sa kasaysayan. Sambit naman ng ating bida matapos niyang makita ang reaksyon ng mga ugok na patay gutom na tila daw mas excited na ang bawat isa na siyang maging tagapagmana ng makapangyarihang si Tianling at nakalimutan na ng mga ito ang patungkol sa kayamanang nasa harapan na nila mismo. Na agad din namang tinugunan ni Xia Yuning at ayon dito na kahit sino daw naman ay malilimot ang purple grade artifact kung ikukumpara sa posibilidad na maging tagapagmana ng lahat ng kapangyarihan ng isang dakilang emperor sa kasaysayan lalo na at isa ito sa naging pinakamalakas na cultivator noon. Sambit pa ni Xia Yuning na si Tianling daw ay naging isa sa 5 cultivator na nagawang makaabot sa tugatog ng kapangyarihan na umabot pa sa puntong tawagin silang 5 bilang ang mga makapangyarihang Demon Lord ng kasaysayan. Sa nakalipas daw na 1,000 taon ay kakaunti lamang ang cultivator na may kakayahang makaabot sa 9th Heavenly Layer Realm at ang pag-breakthrough sa peak nito ay lubhang impossibly lalo na at merong limitasyon ang bawat cultivator noon at tanging ang 5 Demon Lord lamang ang nakagawang maabot ang tugatog ng kapangyarihan at wala pa ni isang napabalitang nakagawa nito maliban sa kanilang 5. Kaya naman sa oras daw na ang isang cultivator ay siyang magtagumpay na maging tagapagmana ng kapangyarihang mula sa 5 Demon Lord ay siguradong agad nilang maaabot ang 9th Heavenly Layer Realm ng walang kahirap-hirap at kung sakali man daw na di ito mangyari ay malalaman pa din nila kung paano makapag-breakthrough sa 9th Heavenly Layer Realm na mas mahalaga pa sa kahit anong kayamanan. Subalit ganun pa man daw ay maliit pa din ang posibilidad ng bawat isa na mapiling maging tagapagmana ng isa sa makapangyarihang emperor gayong lubhang napakadami nila sa lugar na maghahati-hati sa 100% ng posibilidad. Sa parihong sandali naman ay maririnig ang isang ugok na patay gutom na bigla na lamang nagtanong habang tila may pananakot sa tuno nito sa kung sino daw ang tinutukoy ng guardian ni Tianling na nagawang makapag-activate ng hidden mechanism. May pagka-seryoso pang sinambit ng isa na sigurado daw na alam ng cultivator na siyang nakapag-activate ng hidden mechanism kung paano makuha ang Divine Tianling Crystal gayong ito lamang ang nakadiscover sa kung paano ito e-activate kaya kailangan na daw nitong lumantad sa kanila. Sa kanilang banda naman ay agad na natuon ang pansin ni Xia Yuning sa ating bida gayong nakita niya na kanina pa ito nagsisiyasat sa buong paligid ng lugar. Kaya naman agad niyang tinanong ang ating bida sa kung ito daw ba ang tinutukoy ng makapangyarihang guardian ni Tianling na siyang nakapag-activate ng hidden mechanism ng Divine Tianling Palace. Na agad ding tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinambit na di daw niya alam kung siya ba talaga ang tinutukoy ng makapangyarihang guardian ni Tianling subalit ang katotohanan daw ay siya ang nag-iisang nakakuha ng isang Divine Tianling Crystal. Biglang namang sinabi ni Xia Yuning na kahit na daw Divine Tianling Crystal talaga ang nakuha ng ating bida ay di pa din siya sigurado kung ligtas bang sumubok na siyang maging tagapagmana ni Tianling gayong may kutob daw siyang isa lamang itong patibong. Sambit namang bigla ni Lei Hong na mas maganda daw na subukan nilang makipagkumpetensya gayong di daw nila dapat palampasin ang ganitong pagkakataon lalo na at maging ang martial arts ng isa sa 5 Demon Lord ang maaari nilang makuha. Na tinugunan naman ni Xia Yuning at bilang halimbawa ng panganib ng kompetisyon ang isang bangkay sa unahan kasabay ng pagsasabi na lubhang mapanganib daw ang plano ni Lei Hong lalo na at napakadelikado na ng mga pagsubok sa unang bahagi pa lamang. May pagka-seryoso namang sinabi ni Lei Hong na dapat na daw talaga nilang asahan ang mataas na posibilidad ng kamatayan gayong ang posibilidad ng pagmamana ng kaalaman ng isang makapangyarihang emperor ay hindi madali lalo na at wala itong kapantay na kayamanan sa kontinente. Alinsabay naman ito habang may pagkaseryosong nag-uusap ang tatlo ay makikita naman ang ugok na si Han Feng na natuon na naman ang atensyon sa ating bida at tila nakikiramdam sa mga ito. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na nga ng ugok na si Han Feng na lumapit sa tatlo habang abala pa rin ang mga ito sa pag-uusap patungkol sa dapat nilang gawin.
At nang makalapit na nga ang ugok na si Han Feng sa ating bida ay mariin niyang tinanong si Ye Xinghe na tila may pananakot pa at inalam nga nito kung may na-discover daw bang kung ano si Ye Xinghe at kung meron man daw ay umamin na ito sa kanya. Ang tila pag-akusa naman ng hangal ay marahang itinanggi ng ating bida at sinabi pa nito na gaya daw ng sinabi ng ugok kanina na ano daw namang madidiscover ng isang katulad niya gayong maging ang young master daw nitong si Ling Yu ay walang madiskubre sa kabila ng lakas at galing nito. Ang sinambit naman ni Ye Xinghe ay nagpatahimik sa ugok na mukhang butiking si Han Feng habang may pagkaseryoso pa din itong nakatingin sa ating bida, senialis na talagang di pa siya nakukumbinsi sa sinabi ni Ye Xinghe. At makalipas ng ilang sandali ng kanyang pananahimik ay agad na nga din itong nagsumbong sa ipinagmamalaki niyang young master kung saan hinala daw niya na talagang may natuklasan si Ye Xinghe sa lugar subalit ayaw nitong magsalita patungkol dito. Di na naman nakatiis si Xia Yuning at agad na din itong sinita ang ugok na si Han Feng gayong sumusubra na daw ito sa pag-aakusa sa ating bida kahit na wala namang itong anumang ebidensya. Ang sinabi naman ni Xia Yuning ay tinugunan ng ugok at may pagkaseryoso niyang sinambit na kailangan lamang daw niyang halughugin ang buong katawan ni Ye Xinghe at doon daw ay lalabas ang sinasabi niyang patunay na talagang may tinatago si Ye Xinghe na ayaw ibahagi sa kanila. Ang sinabi naman nito ay di nagustuhan ni Xia Yuning dahilan upang magtaas na ito ng boses at may pagbabante niyang sinambit na gawin lamang daw iyon ng ugok at siguradong may kakalagyan ito sa kanya. Ang makapanindig bulbul namang pagbabante ni Xia Yuning ay agad na nagpatimimi sa ugok na si Han Feng habang kinakabhang nakatingin sa dalaga senialis ng kanyang takot dito.